Hello Soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan Taurus, this reading is for you. 16 to 22 of March 2025. Maraming salamat muna. Ano to? Sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Taurus. Magkaiba ang general sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-relate at hindi nangyari, ibig sabihin hindi mo energy ang nakuha natin. Uy, swift action and the great ship. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers, 0808-1122, or related sa'yo itong number na ito. Meron ka rin 0550. Pag-uusapan ka. Mag-trust ka sa intuition mo dito may mga great blessing ka na darating sa buhay mo. Pero you need to put boundaries din Tandaan mo, kailangan maintindihan mo kung ano mga dapat mong i-develop, i-let go, ganyan. Kung ano mga dapat mong i-pursue, mag-trust ka sa intuition mo. Unahin natin ito si 1122. Personal growth. Ito nga, sa'yo nga to. Kailangan, sa sarili mo to. Spiritual development and manifesting goals, oneness, connection, and completion. First, focus on the positive changes occurring due to your effort. Then, expand your horizon and permit yourself to try something new. May mga dapat kang i-try na mga bago this time. So, many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in favor of your intention. 0808, swift action. Wealth, the beginning kasi yun The beginning, action and accomplishment dyan. The ending and the beginning. And then, empathy, promises, commitment, affection, inner strength, auspicious outcome. You will enter a time of expansion. So, begin taking step toward achieving your ultimate objective. Ano ba yung objective mo? Ano ba yung layunin mo immediately? Finances will miraculous improve. Congratulations kasi when it comes to finances is mag-i-improve siya kasi 8 siya. No? But ito naman, wala siyang lalabasan, di ba? Tapos yung 0 din, ganun din. Magiging okay siya. Somebody has their mind set on you. May tao na nag-iisip sa'yo or you thinking. Pero dito, ikaw yan. Meron nga. Meron tayong 13, 17, 28, 34. Baka related sa'yo yung mga number na yan. Birthday mo or edad mo or ano man yan. Wala mo namang edad mo is ito. Diba? Dahil bawal naman. Hanggang ano kasi dito, 18 kara. 18 pataas pala. 18 kara tuloy. Okay, so nakita ko sa'yo dito. Okay, may mga papuri o may mga kasiyahan. Makakaramdam ka ng happiness this time, no? Yun nga sabi dito kasi meron tayo dito improvement when it comes to money, miraculous. Diba? There's a miracle happen when it comes to your finances. Baka nagsipag ka, diba? O baka naman may mga ginawa ka na isang situation na baka nag-ipon ka, tapos ngayon makukuha mo, bubuksan mo ng alikansya, mga ganun. Or tataasan ka, ganyan. May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng kasiyahan or magiging masaya yung puso mo. May mga papuri sa iba, ganyan. May mga bagong papuri o may mga bagong kasiyahan. May mga bagong, iba dito, business or negosyo. No, baka may mga bago ka nang bubuksan o kaya meron kang dati na ipinunla, tapos ngayon is magsasucess na siya. Ganun. O kaya meron kang sa nakaraan na business na hindi naging success, ngayon umpisahan mo uli siya, mga ganun.
Yan. O kaya a new business or pagkakapirahan man yan, new work, ganyan. May mga gain ng wealth, abundance, finances na nakikita ko dito. And then, may isang sitwasyon sa nakaraan na hindi mo pa natatapos, ano, or you thinking for a past love, or may mga tension na hindi nagtapos sa nakita ko dito. And then, meron kang isang bagay na gagawin daw. There's a new beginning. Kumaga may movement, magkakaroon ng mga transformation happen sa mga aspeto ng buhay mo yung transformation na yun. It's good, no? Kasi there's a great shift naman talaga. May mga sweet action. Sabi ko sa'yo, pag-uusapan ka rin. And then, yung nakikita ko rin dito is there's a new romance or new love ako nakikita dito sa'yo. May past and new, no? Ako nakikita sa'yo. Andito yung sitwasyon na makakaramdam ka na if you feeling young, you feeling young. Dahil sa bagong tao na maaring nakakausap mo, na nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan, ganyan. Sinakita ko dito. And then, may mga transformation, may sinasabing paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat. Lilipat ka ba ng trabaho? Lilipat ka ba ng lugar? Lilipat ka ba ng nasa section 1 ka, mapunta ka sa section 2? O kaya dati nasa, halimbawa, taga-Borda ka lang. Halimbawa lang, taga-Borda ka ngayon. Taga-ano ka na, yung sa mas mataas sa taga-Borda. Nagmamanage ka na, yung mga ganun. May paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat mo. Pero there's a paglipat. Ay, may movement ako nakikita sa'yo. Parang may pagbabago na journey sa buhay mo. Iba dito may mga gagawin ka na na masaya. Kasi siya mo. Sa nakita ko dito. Congrats ko ano man yun. May mga papuri di kasi romance, love. And siguro handito na yung mas more ka na magpo-focus sa sarili mo, sa pera mo, sa finances mo, sa stability mo, mga ganyan. Ang nakikita ko sa'yo. Nandun na yung sitwasyon na may mga paninindigan ka na, may a-actionan ka na, yung mga desires mo. Isa nakita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na yung pagbabalik ng confidence mo, alam mo, yung meron ka isang bagay na alam mo kung ano yung gagawin mo. Kumbaga, halimbawa, papasok ka sa negosyo, ay alam ko ito, magiging okay ito. Yung mga ganun. O kaya sa relationship. Tingnan natin energy mo, Taurus. Energy ni Taurus this week. Ano yan? Andun si Baby Chang, oh. Punta ka doon. Ano pong ibig sabihin? Energy niya this week? Ano yun? Okay. Energy mo this week, ang nakita ko dito, may tao daw makipag-usap sa'yo. Energy mo is focus ka sa isang tao na mahalaga sa'yo, pinahalagahan mo, bago to. Hindi ko alam kung anak mo siya or bagong karelasyon mo, sa nakita ko dito. Or asawa mo, magulang mo. Pero ganun ang nakita ko in a distance siguro to. There's a distance situation. Pero ang nakikita ko sa kanya, sa iba is ginagamit ka niya. Ibig sabihin, mahalaga ka sa akin because of the needs ko. Nabibigay mo. Yun ang nakikita ko dito. Hindi yung paggamit. Sa iba naman sa inyo is may isang situation. Sana walang break up. No? Siyempre. Sana walang break up. Ang energy mo rin dito, maaaring may makakausap ka na nakakausap mo na siya noon pa. Basta may makakausap ka na maaaring hindi kayo mag-same ng energy sa nakita ko dito. O maaaring wala ka ng trust sa kanya dahil sa past issue, ganyan. Baka may issue to, mga ganun.
na maaaring makapag-usap sa'yo para magkaroon kayo ng bagong simula, ganun. O kumbaga maaaring buuin niya ninyo yung nawasak, maaaring kung karelasyon mo to, ganun, sa nakita ko dito. Or sa iba naman sa inyo, ay ito yung tao na may biglang mangyari sa'yo. O ito yung tao na nagagamitin ka lang niya. May panggagamit din kasi ako nakita eh. Iba naman sa inyo is may imbalance daw kayo when it comes to your money or magkakaroon kayo ng problema this week when it comes to money or sa trabaho nyo. No, kailangan nyo balansehin yung sarili nyo ha. Hindi porket sinabi ko dito na ganito eh. Ba yan, negative na naman yung sinabi ni ate? Hindi to negative, this is a warning. Tatandaan nyo palagi, this is a warning. Ba't ko sinasabi to? Kasi para mag-action kayo para hindi mangganap o mangyari ito. Okay? Hindi to negative, warning to. Yung mga, medyo habaan pa natin yung ano natin, pag-iisip, no? Hindi to negative. Para sa akin, hindi to negative. Kasi paano mo malalaman, paano kung magkakaroon ng kasagutan na positive outcome kung hindi ka mag-iingat? Isipin mo yun. Kailangan mo muna mag-ingat para magkaroon ka ng positive outcome. Ganun yun. Kung maririnig nyo lang ipuro positive, tas na-scam naman kayo. O ano na, diba? Yun lang yun. Sinasabi ito, mag-ingat kayo, maaaring mai-imbalance ka when it comes to your money, o sa trabaho mo, ganyan, o kaya, nandun yung situation na may mga didesisyonan ka, na magdadalawang isip ka, at hindi ka makakapag-desisyon, o may makikipag-usap sa'yo na hindi kayo magkiki-compatible na mga pag-uusapan. Ganyan. And save money ha, sabi. Tingnan natin ang anong parating. Parating kay Taurus this week. Anong ibig niyong ay, namatay yung iPad ko. Ano po ang ibig niyong sabihin? Parating sa kanya? Parating sa'yo. Naku. Ang parating sa'yo, may isang situation o may isang sitwasyon ka na didesisyonan. Pero, may isipin kang desisyon o solusyonan, parang ganun, ang nakita ko dito, pero hindi mo siya masusolusyonan. Yun ang nakikita ko. May mga, kuhanin mo lang may iba dito is, ang parating sa'yo ay, parating din sa'yo, pepekein mo daw yung yung sarili mo. Halimbawa, or someone halimbawa, malungkot ako, pero sasabihin ko, ipapakita ko sa lahat, masaya ako. Pero hindi ako masaya. Deep inside, ang lungkot ko. Ganun. Deep inside, pinapakita ko, I'm strong. Pero hindi. Ganun. Deep inside, nagtitiis at nagtitimpi lang ako. Halimbawa, sa trabaho ko, sa relasyon ko, sa mga ginagawa ko. Ganun. Kumbaga, hindi mo ipapakita yung totoo mong nararamdaman this week sa nakikita ko dito sa iba sa inyo na kahit na minsan malungkot ka na, magpapakatatag ka pa rin sa nakita ko dito. May tao dito na gusto niya mag-apology, lalaki, or ikaw ito. Maaari itong tao na to niloko ka niya. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo. Maaring magulang mo, maaring karelasyon mo, o maaring ikaw to. Kasi ang nakita ko sa kanya, babalik siya, or magsusorry siya, or kakausapin ka niya. Ang nakita ko sa kanya, hindi pa siya nakaka-move on. Ilang taon na to. Hindi pa siya nakaka-move on. Pero maging smart ka raw, ha? Pero ang nakita ko dito, maaaring ikaw na yung umiiwas or iiwas ka sa kanya. Pero siya, hindi pa siya nakaka-move on. Pero babalik siya. Tingnan natin ang dapat iwasan nito.
Dapat iwasan ni Taurus this week. Ganyan na nga lang para hindi mag-ano. Kasi nakakain na ano ko yun. Dapat iwasan niya. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kayang mag-let go. Ganun. Iwasan mo din yung isang sitwasyon sa buhay mo. Teka lang, tong, yung tuhod ko nasasangga nitong gatas. Iwasan mo din yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka makapili ng isang desisyon mo sa buhay mo. Dahil yung hindi ka makamove on. Alam mo yung kasi you have a wisdom to clarity yung mga gusto mong gawin sa buhay mo eh. Magpapakatatag ka lang. Pero this time kasi magiging weak ka ata sa nakita ko dito. Yun, iwasan mo yun, yung maging weak ka sa mga magiging decision mo. Iwasan mo rin yung hindi ka makapag-let go sa mga sitwasyon na natapos na, nangyari na, naganap na. Iwasan mo din yung hindi ka magbigay ng effort or mag-focus sa mga bagay na gusto mong ma-develop with sa sarili mo, sa buhay mo, sa mga aspeto ng buhay mo, ganyan. Kailangan, you need to value yourself, magkaroon ka din ng self-care, be stable, at kumbaga, dito rin yung sitwasyon na huwag mo ring ihiwalay. Hindi ko alam kung ikaw yung humiwalay or someone is may paghihiwalay. Ako nakita dito dahil may isang sitwasyon na may nangyaring mali. Ganun, in the past. Mari ikaw yung humiwalay or someone is humiwalay. Lalaki. Maaring magulang mo. Yun, kung yung nagkaroon ka ng issue with comes to your family or asawa man yan or ikomento, iwasan mo yung hindi ka makapag-move on. Alam mo yun? Hindi mo ma-let go. At saka sinasabi rin dito is, alam ko na mababait ka. Iwasan mo din yung, kumbaga, shading the old of you. Ganyan. Kumbaga, balatan mo yung sarili. Sa yung mga tiyo, balatan ko hindi. Kumbaga, yung, kalimutan mo yung old version of you. Ganun. Let mo yun. Iwasan mo yun yung hindi ka mag-change. Kasi kaya nga dito si the Fool, ibig sabihin, it is time to resetting. Zero yan, di ba? Reset ka. Mag-reset ka. Kailangan mo ngayon is mag-back to the basic. Start a new beginning into your life. Pahalagahan mo yung mga tao na nagpapahalaga sa'yo this time. Pahalagahan mo yung pera mo, yung trabaho mo, o yung mga sitwasyon na gusto mong pahalagahan. Syempre, yun. Iwasan mo rin, alam ko hindi ka rin makasarili. Iwasan yung magkaroon ka ng burden sa buhay mo. Ha? Pag-ingat ka, Taurus, hindi ko alam why. Kung nagkakaroon ka ng problema sa money, kailangan mo mag-save ng money talaga. Ang sinasabi rin dito, ay hindi ko alam kung may tutulungan ka o may bibigyan ka ng pera or basta may pagtulong ako nakikita. May sinasabi rin dito na losing something valuable. May ganun ako nakikita. Sa iba naman is maaring mahuhulog ka ng mga gamit, importante yung mga cellphone, pera, ganyan, at may nakaw akong nakikita sa iyo. Siguro in the past, may taong naging tanga. No, in the past kasi parang may taong naging tanga, may taong iniiwasan mo para hindi siguro magkaroon ng pag-aaway, may tao na naging matigas ang puso sa'yo, o kaya may tao na parang siya yung naging hari o naging reyna into your life, mga ganyan. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat. Love is kapatid, magulang, karelasyon, anak, sama sa trabaho. Kamusta ang love this week ni Taurus?
love niya this week. Okay, when it comes to your love, when it comes to a love, may iba sa inyo, maaaring magkakaroon kayo ng pag-uusap o makaka-receive ka ng text message na magagaling ito sa mga kapatid mo, kapamilya mo, karelasyon mo. Sa iba naman sa inyo, or pag-uusap, no? Sa iba naman sa inyo is, when it comes to a love, this week, meron daw kayong mga marireminizing o maaalala ng mga past situation mo na maaring mga kaibigan mo, dati mo karelasyon. Yan, marirevisit mo daw yung the past situation mo na bad and good. Yun ang nakikita ko. And then also, yung iba sa inyo is this week, when it comes to a love or sa sarili mo, is ang nakikita ko to, mas magiging patient ka sa pakikipag-usap, pero deep inside sa isipan mo, may mga inaalala ka. Yun na nakikita ko. Sa tao na malapit sa iyo. Karelasyon mo, kapatid mo, magulang mo, ganyan. Kumbaga, sa tingin ko, hindi mo ipapakita yung nararamdaman mo dito. Yun na nakikita ko. Halimbawa, kausap kita. Pero, totoo, inis na inis ka na sa akin. Parang habaan mo yung PC mo sa akin. Pero, tutuusin, medyo busit ka talaga sa akin. Yung mga ganun. O kaya, meron tayong mga past na pinagdaanan na hindi tayo in good term, di ba? Pero nagkausap tayo, ganyan. Pero magiging kalma ka, pero ang naaalala mo yung mga past na nangyari sa ating dalawa. Na naging masama ako sa iyo. Yung mga ganun. Yun ang nakikita ko sa iyo. So, iba dito kung nagkahiwalay kayo nito, naalala ka pa nito. Namimiss ka niya. At baka mag-text to sa'yo. Or maaring naghihintay siya sa'yo na i-text mo siya. Or maari din na nag-text na siya sa'yo, hindi mo pa nire-replyan. Or vice versa. Kung magkasama kayo nito, o hindi naman kayo nagkahiwalay, o hindi man kayo magkasama, pero nagkakausap kayo nito, nakikita ko sa is magiging patient ka sa kanya. At magkakaroon kayo ng communication dito. Magkakaroon ka ng communication sa kanya. Kamusta ang money this week ni Taurus? Money ni Taurus this week, please show me. Nyang. Parang inaalala mo yung lahat. Tingnan nga natin. Anong ibig mo sabihin? Okay. Ang pera mo this week. Naku, naloko na. Ang pera mo this week, medyo hindi maganda, ha? Kasi medyo, nakita ko dito is you feeling lost sa iba, no? Sa iba kasi is a negative, makakaroon ka ng frustration sa money mo, ganyan. Sa nakita ko dito. Tingnan ko nga siya to. Ano po to? Okay. Okay, when it comes to a money, medyo, maghigpit ka sa money mo. Kasi ang nakita ko to negative. Ibig sabihin, is may mga situation na magkakaroon ng mga withdrawal kasi may paglabas ng pera o hindi o magiging mabagal yung pagpasok sa iyo ng pera sa nakikita ko dito. At magiging mabagal din yung development. Kaya ang kinakailangan mo ngayon talaga is kailangan lakasan mo yung loob mo at mag-action ka at mag-start ka ng new beginning sa pagtitake care. Maging organized ka, ha, sa nakita ko dito. Maging organized ka talaga. Kailangan, patient sa paglabas ng pera. Sa nakita ko, kailangan maghigpit. Kasi there's a withdrawal or there's a loss or there's a loneliness. Kasi may frustration ako nakikita dito. Ganyan. Magkakaroon ng konting changes when it comes to your money this week, no? Pag-ingatan mo lang din.
Hindi ko alam why. Baka hindi ka nagpapapasok, di ba? O kaya, marami kang binili, mga ganyan. Kumbaga, mas maraming lumalabas dahil sa naiipon, yung mga ganun. Pag-ingatan mo. Hindi namang masama. Kailangan kasi sa'yo ngayon is a renewal ng sarili when it comes to money. Opportunity niya this week. Anong opportunity meron kay Taurus? Ano pong ibig niyo sabihin? Okay, fine. Okay. Sa nakita ko sa dito, ang opportunity mo this week, hindi ko alam, siguro within 6 days, 3 weeks, o days man yan, sa nakikita ko dito, maaring magkakaroon ng isang pag-aaya. Halimbawa, may mga magkakaibigan na makikita-kita kasi may mga lalakarin, ganyan. Sa nakita ko dito, either hindi ka sasama sa kanila, or kung sumama ka man sa kanila, vice versa, either hindi ka sasama sa kanila ha. O halimbawa, inaya kita. O Taurus, alis tayo. Maaring humindi yung iba sa inyo. Yan, maaring hindi ka sumama sa kanya kung magkakaroon ng mga lakad o may lalakarin o magkikita-kita. Sa iba naman sa inyo is maaring may mga tao na magkikita-kita, mga kaibigan, pero ayaw ka nilang kasama. Ganun, vice versa tayo. Or ikaw yun, yung tao na yun, ayaw mo siyang kasama. Mga ganun. Yun ang magiging opportunity mo this week. May mga sitwasyon na undecided, or may mga sitwasyon na pag-iisipan mo. Ganyan. Mag-trust, sabi nga dito, mag-trust ka sa ano mo to? Sa action mo, sa pananalita mo. Yun. Kasi nakita ko rin to, pag-uusapan ka. May mga tao or may tao ako na nakikita dito na magiging ikaw ang kanilang apple of the eye. In what way? Maaring good, maaring bad. Ganun sa nakita ko dito. Or maaring hindi ka sasama. Basta kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Maaring hindi ka sasama. Maaring you want to be alone for a while. Iiwas ka muna sa mga ganung-ganung party. Iiwas ka muna sa labas-labas. Kasi gusto mo na magpahinga. Baka iba ganun. Tingnan natin advice. Universe advice ko kay Taurus this week. May mga decision making ako na maaring pag-iisipan mo rin. Okay. Ang ganun din yun. Advice is the strength. Ano po, about, ganun, kailangan ganun. Parang may bumaliktad na card. Hindi pa may bumaliktad. Bumaliktad si Death pa yung bumaliktad Nalo. Hindi pa wala bumaliktad. Bumukas. Mali na naman ako ng salita. Ay, strength oh. Galing. Okay, ang advice sa'yo is wag ka daw maging too emotions sa mga magaganap at mangyayari sa'yo this week. Sa nakita ko dito. And then, kasi why? Kung hindi ka nila gusto at may mga tao na very supportive ka naman, mabait ka sa kanila, pero hindi nila pinapakita sa iyo yung pagiging supportive sa iyo, pinipeki ka lang, ganyan. Kasi why? May mga tao dito na magiging disloyal sa iyo. May mga tao dito na magiging peki sa iyo. May mga tao dito na lilinglangin ka, may panglilinglang ako nakikita. May mga tao na hindi sila very supportive sa iyo, mga tao na arrogante, not supportive,
Yun ang nakita ko. And then, ang payo sa'yo is, mag-focus ka lang. Mag-focus ka lang sa sarili mo, sa mga goals mo. Keep moving to reach your goal. Huwag ka magpa-distract, ang sinasabi dito. Huwag ka mag-into emotions. Kailangan sa'yo is lakas ng loob, katapangan, tibay ng loob, katatagan. Kailangan sa'yo is inner strength. And then also, is, kumbaga, umiiwas ka sa mga tao na pwedeng mag-betray sa'yo. Mga pwedeng lokohin ka. Kasi sabi ko nga sa'yo dito, di ba? May panglilinglang. Lilinglangin ka kasi na nasa paligid mo eh. May taong manglilinglang sa'yo. Either isa sila, marami sila. Iba dito, marami. Hindi lang isa. Iba dito, isa. O ilan man sila. Ganyan. Focus ka lang daw sa sarili mo. Maging patient ka ha. Patient lang. Patience. Patience. Yun. Or maaring ikaw, sarili mo, di ba? Maaring ikaw, nililinglang mo yung sarili mo. Ganun din. Kung ano mo lang sa'yo. Baka sabi ko kasi, di ba, may panglilinglang din sa sarili. Baka nililinglang mo yung sarili mo. You feel okay, but not. Strong ka, pero hindi. Yung mga ganun. Maaring may mga failure situation ako na nakita dito. There's something losing. Hindi ko alam why. May mga lack of achievement, lack of recognition, ganyan. May mga asamin ka na maaring hindi mo makamit. May mga sitwasyon na mapanghihinaan ka ng loob o lakas ang nakikita ko dito. Kaya, para hindi mangyari yon, paghandaan mo to. No? Sa nakita ko dito. Mag-focus ka lang sa sarili mo, sa goals mo. Ganun. Trust more to your intuition. Arigato namaste, God bless.